Nakapag-field trip o nakapasyal na ba kayo sa Port Santiago? Balita namin may tinatagong sikreto ang Port Santiago. Kung ano yon ay malalaman natin mamaya. Ang Port Santiago ay isa sa pinakamatandang tanggulan sa Maynila na binuo ng Espanya noong 1571. Bago dumating ang mga Kastila, ito ay isang palisada o harang na gawa lamang sa troso at putik na binuo nila Raja Sulaiman. Nakita ng mga mananakop na ang lugar ng Maynila na konektado sa Ilog Pasig at Manila Bay ay napakagandang lugar, magandang gawing sentro ng kalakalan o palitan ng mga produkto mula sa iba't ibang bansa. Nasira ang Port Santiago noong 1574 nang lumusob ang pwersa ng mga Chinese sa pamumuno ni Limahong. Muli lamang itong naisaayos noong 1589 at 1592 at mas pinalawak matapos masira ng lindol noong 1645. Nakita ng lahat ng sumakop sa Maynila, ang mga Kastila, British, Amerikano at Hapon, ang halaga ng Port Santiago. Ginagawa nila itong kanilang headquarters. Naging kulungan din ito ng mga tinaguriang kaaway ng Estado. Kaya dito ikinulong ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal. Sa isang selda ng Port Santiago, nanatili si Dr. C. Rizal bago siya hatulan ng kamatayan at barilin sa Bagumbayan, na ngayon ay Luneta Park o Rizal Park, noong ika-30 ng Disyembre 1896. Narito pa ang bakas ng kanyang mga hakbang mula sa kanyang kulungan hanggang sa lugar kung saan naghihintay ang mga sundalo na naging firing squad na bumaril sa kanya sa araw na yon. Ang Port Santiago din ang nagsisilbing huling hantungan ng mga biktima ng ikalawang digmaang pandaigdig, partikular na ng matinding labanan sa mga huling buwan ng pananakop ng mga Hapon sa taong 1945. Ang tindi ng labanan na iyon ay dahil tumanggi ang mananakop na umiwas sa malawakan at madugo ang labanan. Dahil sa halip ay kinailangan lumaban ng mga sundalong Amerikano at Pilipino upang mapalayang pa isa-isa ang mga gusali at mga kalsada ng Intramuros. Sa gitna ng matinding labanan na ito, inaresto ng mga desperadong mananakop ang lahat ng kalalakihan sa loob ng Intramuros at ikinulong sa Port Santiago kung saan na sila ay namatay, mga 400 lahat. Upang hindi makalimutan kailanman ang trahedya na ito, isang munting krus ang itinayo sa eksaktong lugar sa Port Santiago kung saan inilibing ang kanilang mga bangkay, hindi kalayuan sa selda ni Dr. Jose Rizal. Sa ngalan ng kasaysayan ng ating lahi, ito po ang Ball and Life. Hanggang sa susunod nating paglalakbay.